Humingi ka ng appointment sa endocrinology para sa blood sugar mo. Salamat po, Doc. Welcome. Nasaan ang lahat? Wala na. Ang dami nakapila kanina. Naharap mo silang lahat? Dati ko pa ginagawa ang ganito. Sa outpatient, di ba? Hindi ko napansin ang mga panahon yun. Ngayon ko lang naranasan to. Master, ang husay mo talaga. Paano niyo nagawa to? 8 taon na ako sa emergency. Master. Paano mo nalaman mula sa blood test result ng lalaki kanina na madalas pala siyang umiinom ng alak? Sinabi ko bang nalaman ko yun mula sa resulta ng blood test niya? Paano niyo nga nalaman yun, Master? Hindi mo ba nakita kanina na mayroon pa siyang amats, ha? Isa pa, dominante yung misis na kasama niya. Kung di ko tinrap, hindi siya aamin. Nakapokus ako sa sakit niya eh. Unawain mo muna kung sino sila. Karamihan sa sakit ng tao may kaugnayan sa lifestyle nila. Kung magsasabi man siya ng totoo, nakadepende yun kung sinong kasama niya. Tuwa mo? Ang relasyon ng mga tao importante at talagang maselan. Isusulat ko yan. Wala rin kahit isulat mo. Kapag naka 10,000 pasyente ka na, kusa mong malalaman yun. Teka, Master. Anong dapat kong gawin ngayon? Kung nagkataon lang sana na kasing relaxed at kalmado mo ako, di mo sana ako, Master. Kaya mo na yan? Papakonsulta ka? Naka-experience ka na ba ng may nagtulak sa'yo palayo tapos bumalik para hingan ka ng tulong? Hindi pa. Ngayon may experience mo na. May pasyente ako na hindi ko kasi kaya. Yung 2 doktor sa kabila, mas mahirap pa kasamahan. Yan, okay. Sige, relax ka lang ha. Masakit ba? Masakit. Dito. Dito. Masakit. Sobrang grabe ba yung sakit? Ayos lang. Ayos lang pero nasa ospital ka? Pwede ba manahimik ka dyan? Umalis ka! Relax, huwag magalit. Masakit dito? Sobrang sakit o hindi masyado? Masakit o hindi masyado? Sobrang sakit. Nakakaramdam ka rin ba ng palpitation? Oh. 3 oras na mula nang magsimula ang pananakit. Kumain daw siya ng maraming soybeans. Buong abdomen niya sumasakit. Hindi kasi ako sigurado. Di naman gastric ulcer. Hindi rin cardiac hernia o cholecystitis. Baka pancreatitis. Ipa-ultrasound mo at hintayin ang result. Tayo na ho. Tumayo ka muna, sir. Dr. Wang, eto na yung results ko. Okay. Ako na. Sandali lang. Yung medical records mo. Mabuti at walang bara sa vessels. I-maintain mo lang ang normal lipid levels. Bawasan mo ang kolesterol, pati salt at alcohol intake nyo. Kapag sumakit ang dibdib nyo, magpa-hospital ka. Okay, sige. Salamat, Dr. Wang. Wala yan. Chest pain. May chest pain symptoms ba yung pasyente kanina? Chest pain? Sabi lang niya masakit ang abdomen niya mula sa taas hanggang sa baba. Taas hanggang baba? May sinabi ba siyang chest pain? Ano? Wala akong maalala. Isipin mo kung nabanggit ba niya. Pagpunta niya binanggit niya ng 1 beses. Sabi niya masakit daw yung dibdib niya pero 1 time lang. Hanapin mo siya bago maulila. Sinasabi mo bang...
Nakita mo? Hindi. Umalis ba siya dahil iniisip niyang mahal ang examination fees? Namimilipit na siya. Sabi niya ayos lang siya. Nagpapanggap lang siya sa harap ng anak niya. Sa ultrasound room. Fang Li! Fang Li! May pasyente ba ditong Fang Li ang pangalan? Pakicheck naman kung may pasyenteng Fang Li ang pangalan na nagpa-ultrasound. Fang Li, Fang tama? Li? Oo. Wala kaming record ng taong yun sa system. Fang Li! Fang Li! May pasyente ba ditong Fang Li ang pangalan? Fang Li! Fang Li! Meron Nasaan ba ang dito? papa mo? Ha? Yung papa mo? Fang Li. Huwag kang bumalaw. Stretcher at BP monitor. Dok, Nurse? sumakit na dyan at abdomen ko kaninang umaga. Bakit ngayon? Yung likod ko naman. Pati balik. Masakit din ang leg ko. Kailangan ka uli namin ma-check. Okay lang ba si Papa? Okay lang. Tayo na. Hintayin natin yung stretcher. Huwag ka munang gumalaw. Kaya ko maglakad mag-isa. Dapat balanse ka. Huwag malikot. Sumandal ka sa akin. Dali, bilisan nyo! Bilis! Halika. Huwag mong Sasakay sa iaangat akin. ang mga binti mo, ha? Tiwala ka lang. 1, 2, 3. Dok, di ako makahinga. Bakit hindi siya pwedeng gumalaw? Baka vascular rupture. Tingin mo, aortic dissection? Dok, anong mali sa aorta ko? Seryoso ba? 70% ang mortality rate. Mamatay po ba si Papa? Huwag ka mag-alala. Hinala pa lang. Okay lang ako. 160. Gawin niyo lahat ng test. Makikisama ako. 190. Inconsistent ang pulse. Baka ang aortic dissection. Pero hindi yun ang tinutumbok ng sintomas niya. Maraming kondisyon ang pwedeng cause ng asymmetric BP. Kailangan ka agad ng enhanced CT scan at kumonsulta sa cardiothoracic surgeon. Teka, paano mo nasabing aortic dissection nga yan? Kutob ko lang. Kutob mo lang? Seryoso yun? Tapos ida-diagnose mo sa kutob lang? Hindi ba sinabi sa lectures mo kung gaano ka-importante ang kutob? Tabi! Masusing i-consider lahat ng factors para i-eliminate ang grabing pwedeng mangyari. Tumigil kayo, hinto! Ilalagay mo pasyente sa lahat ng prosesong ito para lang sa maliit na posibilidad? Ikaw ang attending physician niya. Responsibilidad mo buhay niya. Aakuin mo ba pag na-misdiagnose mo siya? Tumawag ka ng doktor at test! Paraanin niyo kami! Kilos! Umalis kayo dyan! Tabi kayo! Bilis! Paraanin niyo kami! Tabi! Kami! Type B dissection. May high surgery risk. Kontakin ng pamilya. Kailangan na gawin. Sige. Tawagan mo na agad mama mo. Kailangan operahan ng papa mo. Si Mama. Ilang taon na siyang patay. Eddie, kahit sinong malapit na kamag-anak na lang, lolo, tito, tita, kahit sinong pwede. Wala eh. Bata, tara, halika muna. Ikaw ba mahigit 18 years old na? Kaka-18 ko lang last month. Nasa wastong gulang ka na. Ang lagay kasi ng papa mo ngayon, critical eh. Ikaw lang ang makakapirma sa surgery consent niya. Mamamatay ba si Papa? Kapag hindi siya inooperahan agad, 50% ang mortality in 24 hours. Gagaling ba siya pag nakalampas ng 24 hours? 70% ang mortality rate sa loob ng isang linggo. 90% naman sa loob ng isang buwan. Kapag walang surgery, less than 1% ang chance ang mabuhay siya sa loob ng isang taon. Ano pong dapat kong gawin? Anong gagawin ko, Doc? Kung ako ikaw, pipirmahan ko ng surgery consent form para maoperahan na. Ayaw pumirma. Pumirma din kami dati kay Mama, pero hindi na siya nakauwi.
may 50% chance of success. Kapag inoperahan siya agad, mas mataas ang chance ang gumaling. Ayoko sabi! Bata! Ayoko! Bakit ka tumatakbo sa hallway? Hindi pa tapos mag-explain yung doktor. Patapusin mo muna kami. Ayoko! Halika muna. Pirmahan mo na. Mauoperahan lang siya kapag pinirmahan mo yung form. Huwag kang tumakbo. Makinig ka. Magmula ngayon, makikinig ka sa lahat ng sasabihin ko sa'yo. Makinig ka na mabuti. Ayoko makinig! Makinig ka! Makinig ka sa akin na mabuti. Ikaw na lang ang makakapagligtas sa papa mo. Nakasalalay sa mga kamay mo at namin ang buhay niya. Bilang doktor, ibibigay namin ang lahat para iligtas siya. At bilang natitirang kamag-anak niya, makipagtulungan ka na. Pwede ba? Alam ko. Mas gusto mo na makita ka niyang lumaki at makapagtapos ng pag-aaral. Pero ang papa mo, umaasa na magiging malakas ka at maging tunay na lalaki. Ang magdesisyon para sa buhay niya. Ang unang hakbang para purasahan ka mag-mature. Nasa wastong gulang ka na. Pwede mo na bang tulungan siya ngayon? Hospitalization application, Pinirma na. personal information, Inaasikaso na ng kamag-anak. registration form, hospitalization Anong application. ginagawa mo? Medical record niya. Malamang takot pa siya para asikasuhin to. Ako na dyan. Okay lang, kaya ko na. Ako na. Oh, bakit? Okay ka lang ba? Kung hindi mo yun napansin ka agad, at di niya pinirmahan yung surgery consent form, baka nawalan na siya ng tatay. Tumayo ka na. No offense, ha? Pero next time na maka-encounter ka ng ganun, huwag mong pupuwersahin ng sobra ang kamag-anak na pumirma. Hindi yun sasalamin sa likas na kalooban ng pamilya ng pasyente. Hikayatin mo lang. Huwag mong pilitin. Malinaw ba? Kailan ko ba siya pinwersa? Mali ba ako na papirmahin ko siya? Hindi. Anong nakakatawa? Nalaman ko lang na may ugali ka pala. Kapag may nasabi tungkol sa'yo, nagagalit ka agad. At pag mas nagigilty ka, mas matindi ka kung magalit. Ano, wala kang kontrol sa emosyon mo? Ano? Talaga ba? Alam mo naman na hindi mo siya dapat pinilit dun. Kaso lang, nainip ka at wala ka nang naisip na ibang paraan. Oo nga, kita namang nataranta yung bata kanina. Kung hindi mo siya diniretsa kanina at naging matigas, hindi siya makikinig. Hindi ka naging malupit. Ang totoo niyan, tinulungan mo lang siya magdesisyon. Naintindihan ko yan. Dahil nga sa ugaling to, 2 taon din akong binubuli sa ospital. Yung director, deputy director, at senior doctor, pinuli nila ako. Hindi ko akalain na maunawain ka kahit bata ka pa. Hinahangaan kita.
Salamat. Same principles lang. Di mo siya pwedeng puwersahin at kailangan malumanay ka. Hindi kailangan ng kahit anong physical contact. 18 years old na kasi siya eh. O paano pag sinapak ka? Salamat, Dr. Wang. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko to nalampasan. Okay ka na? Libre mo ako ng milk tea, ha? Hindi yun healthy. Gusto ko ng milk tea. Hindi maganda yan. Hindi matingkad ang kulay o kaya pang formal. Hindi rin magarbo pero hindi rin casual. Walang kakalaban sa'yo pero mukha kang mabait. At hagabong. Masyado ka naman nag-iisip ng kung ano-ano dyan. 10 na yung sinukat mo pero wala ka pa rin napipili. Wala ba sa mga dress na yun ang pasok sa mga sinabi ko? Alam mo, kung minsan talaga, nakakainis ka na eh. Pero hindi mo naman kaya pag wala ako eh. Gusto mo? Itong dress na lang? Yan na lang. Ay, basta yan lang. Kahit maputulan ako ng binti. Ang ganda. Ma'am, kailangan nyo magpa-appointment sa nephrology department. Kailangan na obserbahan kayo ng tuloy-tuloy. Maliwanag? Okay. Ako naman! Ay, huwag ka nga manulak dyan. Pumila lang kayo dyan. Pumila daw kayo dyan sa likod. Normal lang lahat. Niresetahan kita, di ba? Pwede ka nang umuwi pag may gamot ka na, ha? Salamat po. Teka, tatay mo si Wang Wang. Jiangping. Ako na muna. Wang Jiangping. Sandali lang, Dok. Ako muna. Kanina pa ako nakapila dito eh. Niresetahan na kita. Saglit lang, isa-isa lang. Saglit lang daw. Isa-isa lang daw. Umusog muna kayo doon. Sandali lang, pumila ho kayong lahat. Sandali, saglit lang ho. Makikira! Bakit ang dami nila? Maraming tao ngayon eh. Nakailan ka na? Mahigit 80 na. Konti pa yan. 100 per day kami araw-araw. Bakit naka-80 ka lang? First day ko pa lang po kasi dito eh. Kaya naman pala. O siya. O sige na, umalis ka na dyan. Niresetahan na kita, kaya kunin Sige mo na na, lang yung ako na prescription. dyan. Ang sama ng araw. Tahimik! Umayos kayo at magsipila! Lahat kayo makakapagpakonsulta! Hay nako, pag mga batang doktor talaga, Konting hindi hintay na lang kaya. Alam mo, kapagod kang isama sa shopping. Huh? Anong ibig sabihin nito, ha? Tinext ka niya past 7 a.m. at nag-reply ka past 8 na? Halos 10 hours na. Hindi pa rin siya nagre-reply. Sure ba tong dinner na to? Tuloy ba talaga? May time at venue na. Kaya tuloy na. Eh bakit tingin ka ng tingin dyan sa phone mo? Teka lang, niyaya ka niya pagkatapos nung pumayag ka, hindi na siya nag-reply. Doktor siya eh. Baka may inooperahan. 10 oras na surgery. Nabasa ko sa survey. Ang mga tao ngayon, every 6 minutes ko mag-check ng phone. Kapag matagal siyang hindi nag-reply, ibig sabihin hindi kanya sineseryoso.
Tatapatin kita, girl. Pag-isipan mo pa to ng mabuti. Either hindi siya seryoso sa'yo o nagkukunwari lang siyang suplado. Kaya nga interesado ako sa kanya. Ano ka? Hindi lang basta interested sa kanya, girl, ah. May feelings ka na? Siya yung tipo ko. Gwapo siya tapos magaling din siya sa lahat ng aspects. Konti na lang at may papakilala ko na rin siya kay Papa. Eh, ano pang kulang? Depende sa kanya. Yun. Okay, Tams? Anong sabi ko? Tama ako. Bihira kang mahiga. Ang haba ng binti mo eh. Ay, nako. Nakahiga ka nga talaga, ha? Ang sabi, lumaki daw siya sa pagkain ng tupa at hindi yun magiging problema sa kanya. Nakasurvive ka sa emergency room, di ba? E di dapat sisiw lang sa iyong ganitong duty. Pinagtutulungan niyo ba akong asarin? Gulat ako nung sinabi ni Dr. Lu. Para ka manok na naka-steroids kung maglululundag dati. Hindi ka makaupo o kaya mahihigaman lang. Pero isang araw pa lang, pagod ka na. Lilinawin ko lang, hindi ako pagod, frustrated lang. Hindi ko na na-check up lahat, pinasa lahat sa night shift. Dami pang pasyente. Iba, kaninang tanghali pa. Hindi ko na sila na-check up. Walang limit sa pasyente ang emergency room. Alam mo yun, di ba? Kaya palang daming pasyente. Ang outpatient doctors, dose-dose ang tinitingnan araw-araw. Ang emergency doctors, daan-daan kada araw. Yung mga hindi umabot sa outpatient clinic, yung mga lumalapit sa atin pag sarado na ang clinic. At yung hindi na-admit sa ward. Pati yung hindi makapagpadoktor sa umaga, pumupunta sa ER. Di kita masisi. Kailangan din kasi dito ang skill eh. Master, alam niyo, mabuti na lang tinulungan niyo ako. Kung hindi, di ko kakayanin to. Huwag mo na akong pasalamatan. Pinapaalala ko lang kung gaano ako kagaling. Paano ako magiging kasing husay niyo, Master? Ikaw? Baka 10 taon pa. Yun ay kung di ako mag-i-improve. 10 taon? Ilang taon ba? Isa o kaya 2. Dr. Su, kita mo? Ang yabang niya, di ba? Bata pa kasi siya. Hello? Anong surgery ba? Nasa break pa ako ngayon eh. Okay. Siya, sige. Nandyan na. May pasyente na naman. Wang Yangming, nakita mo yon, ha? Kahit 2 taon man yan o 10 taon, ha? Hindi titigil ang trabaho. Ito ang kinabukasan mo. Kung kasing galing niyo ako, handa ako mamatay. Ay nako, pagsabihan mo nga, tigas ng ulo. Nandiyan na. Wala na siyang pag-asa. Umayos ka dyan, ha? Ikaw. Pareho tayo, room 2 din ako. Kung wala kang tiwala sa akin, mag-request ka na lang ng iba. Bilisan na natin. Di naman imposible yan 2 years. Kapag nag-aaral, nag-practice at nagka-experience ako. Mangarap ka lang dyan. Tatapatin kita. Para makagawa ng mabilis at tamang diagnosis, kulang ang experience. Dapat may genius intuition ka rin. Paano maging magaling na doktor? Ang dapat, katulad ka ni Sherlock Holmes. Ha? Ang dapat, magaling ka magbato ng katotohanan sa kabila ng kalituhan. Kung wala kang talent na katulad ng sakin, 2 or 10 years man, kahit 100, wala rin. Dr. Wang! Dr. Wang! Ano yun? Ano bang problema? Successful kasi yung operation ni Fang Li, sabi ng surgeon niya. Baka nasira daw ang blood vessel niya. Kung nahuli pa, baka hindi na siya nabuhay. Pwede mabuti. Ikaw ang nagligtas sa kanya. Magsabi ka. Kailangan kita pasalamatan eh. Sabihin mong gusto mo, akong bahala. Ikaw talaga. At siya si... Yung doktor sa kabilang clinic. Teka, ikaw si... Roasted lamb leg. Oo nga! Ikaw nga yun! Oo, ikaw nga talaga. Oo, ako. Ikaw nga. Teka, bakit nandito ka? Galing ako sa rotation ng IM department sa taas. Ganun? Tama ng kain, Wang Yangming.
Nung nag-roasted lamb tayo, binigay ko yung lamb leg sa kanya. Coincidence Nandun ka siya nga rin? yun. Ang galing! Akalain mo magkikita tayong lahat dito? Hindi ko lang na-meet si Roasted Lamb Leg. May nakilala din ako na isang napakagaling na doktor. Ha? Magaling. Na doktor? Oo. Kung hindi niya natuklasan kanina yung aortic dissection, baka ma-misdiagnose ko. Medical malpractice yun. Lagot ako. Naku, wala yun. Intuition lang yun. Parang kay Sherlock Holmes lang. Tatapatin kita. Kutob ko rin kanina para may mali nga eh. Kaso hindi ko matumbok kung ano ba yung problema. Hindi ko akalaing naka-encounter agad ako ng challenging case sa unang consultation day ko. Kung hindi mo ako pinilit para hanapin ang pasyente sa ospital at kumonsulta sa iba, baka nasa medical mediation committee na ako niyan. Baka wala na akong trabaho. Dr. Wang. Savior Wang! Sa'yo na ako magtatanong mula ngayon, ha? Okay? Naku, sobra ka naman. Miss, ang magkaroon ng passion na mag-improve, maganda din naman, ha? Pero sa likod ng magaling na doktor, ay may mas magaling pa. Marami pa magagaling na doktor sa mundo. Tama ba, ha? Tama. Ang magaling na doktor na gaya ko, may mentor din. Siya nga pala, si Lu Qingxi. Kilala din bilang Louie, Dr. Lu o kaya naman Mentor Lu. Sa kanya ka nalang magtanong. Hello, Mentor Lu. Ako nga pala si Bao Xiaochue. Ganito spelling. Uy! Aba, ang unique naman ng pangalan na yan. Huwag ng mentor. Parang ang tanda eh. Di naman tayo nagkakalayo ng edad, di ba? Mas maaga lang akong pinanganak sa inyong dalawa. Konti lang ang nilamang ko sa experience. Ang humble niyo pala. Sakto. Dahil magkakaedad tayong lahat, ililibre ko kayo ng dinner, okay? Huwag niyo nang kainin yan. Roasted Hindi yan lamb leg na healthy. lang. Lamb leg na lang, di ba? Akong bahala. Ililibre ko kayo. Dinner? Oo. 6:55 p.m.? Naku, huwag ka na mag-book. Ako na. Ililibre ko kayo ng dinner. Master, nalintikan na. Dr. Wang, hintayin mo kami. Ang considerate. Teka, sandali. Dr. Wang! Late na ako eh! Late para saan? Ay, obvious namang late siya sa date. Tayo na lang dalawa? Mas masarap ang lamb leg kapag mas maraming kasama. Next time na lang, Doc. Ha? Next time. Pwede naman tayong umorder na maliit lang, Xiao Chue. Xiao Chue. Hu Guai. Maalab. Matatag. Interesting. Hello? Naku, sorry ha. Ngayon ko lang nabasa eh. Papunta na ako. Next time na lang kung nakakaabala. Hindi ka pala. Magte-train ako para walang traffic. Nandiyan ako in 30 minutes. 30 minutes ka pa? Ay, hindi, mali. Nandiyan ako in 25 minutes. Pasensya na kung pinag-iintay kita ha. Okay, I'll wait. Sorry, paraan. Sa pagbaba ng tren. Okay ka na? Kilala niyo siya, guys? Sino tatawag na rescue? Ako na! Yung AED! Nandito na! Paraanin niyo kami! Bilis! Tara na.
Sorry, late ako. Sorry na. Naging 56 minutes. Malamang gutom ka na. Umorder ka na muna. Excuse me, waiter, pa-order. Yes, sir. Sir, ito po yung menu namin. Hindi, wag na. Inalam ko bago pumunta. Masarap ang tomahawk steak nila. Try natin. Gaano yun katagal? 30 minutes po. Ang tagal eh. Masarap din daw dito yung cheese lobster. Yun na lang kaya. Gaano yung katagal? Mga 40 minutes po. Mas matagal? So, edi ano na lang. Pasta. Mabilis lang? 15 minutes po. Teka, hindi pwedeng pasta lang. Saglit lang din yung pan-fried salmon, di ba? Opo, pareho ng pasta. Sige. 2 order. Okay, sir. Wait a moment. Sige na. Tumakbo ka na, ha? Uhaw ka? Ayaw mo? Ayaw mo kumain? Wala akong gana. Teka, sayang naman yan. Ay. Busog na ako. Bakit ba? Parang ang ganda ng atmosphere dito, di ba? Ano naman ngayon? Pagalitan mo na ako. Huh? Kasi pinaghintay kita dito ng mahigit 1 oras. Hindi yun tama eh. Sinong babaeng hindi magagalit sa ganun? Magalit ka sa akin para matahimik na ako. Maraming ang laman ng isip ko ngayong araw. Pero pasalamat ka, malilate na ako. Panggabi ako eh, babay na. Nga pala, salamat dahil pinagplanuhan mong date natin. Teka lang, yung phone mo! Yung phone mo. Salamat ah. Ihatid na kita. Wag na. Kahit pagalitan mo ako sa daan. Saan ka nag-park? Hindi ako nag-drive. Nag-tren lang ako papunta. Yung kotse mo. Wala akong kotse. Paano mo ko ihahatid? Maglalakad? Sabay na tayo mag-tren. Gusto kong samantalahin na makasama ka pa. Excuse me. Sino pong magbabayad? Ako na magbabayad. Hindi ka naman Hindi, kumain. wag na. Hindi ka namin tatakbuhan. Nakalimutan lang. Saglit, diyan ka lang ha. Babalikan kita dyan. Bilis!
Ang buong operasyon, gagawin naming under local anesthesia. Kaya huwag kang kabahan, ha? Mananatili kang gising. Ginawa na to sa akin dati. Sobrang sakit talaga. Habang nasa puncture process, posible ang pamamanhid at pamamaga. Pero hindi naman yun naabuti ng matagal. Huwag kang kabahan. Pues, bakit masakit nung ginawa sa akin yun nung nakaraan? Tapos inabot pa nga ng kalahating oras yung doktor. Hindi daw niya mahanap yung artery daw. Radial artery. Mahirap nga na hanapin ang pulso mo. Mahirap ding salatin. Basta sa oras na makaramdam ka ng pananakit, magsabi ka sa akin, okay? Sige. Pakiusap, Dok. Yung nakaraan, tinusok ako mula pulsuhan hanggang sa siko. Parang karot na namaga ang braso ko. Nahanap niya na. Katatapos ko lang tusukin. Yung technique niyo, Dok, sobrang galing. Ihanda mong catheter. Opo. Yes, Senior. Pwede ka nang umalis. Tapos na ako. Dr. Lu! Magtitren ako para walang traffic. Ka pa. Bye-bye. Teka! Dr. Bakit? Lu, merong may coronary artery blockage. Kailangan na ng surgery. Mag-overtime ka, please. May lakad ako ngayon eh. Yung doktor on duty na lang. Pero busy lahat sila eh. Sige na, tingnan niyo to, Doc. Ano ba yan? May Good Samaritan sa station na gumamit ng AED for resuscitation. Nirecord na yung kondisyon ng pasyente. Doktor ang gumawa nito ah. Opo. Teka, pero ang sulat kamay na to. Ay, napakaswerte po ng pasyenteng yan. Ang susunod na tren paparating na sa istasyon. Pinapayungan ng mga sasakay na tumayo lamang sa tapat ng yellow lines. The next train is now arriving at the station. All boarding passengers are advised to stand in front of the yellow lines. Isang pasahero ang inatake sa puso at hinimatay. Sakto may gumamit ng AED at iniligtas ang buhay niya. Ngayong gabi, isang lalaki ang dumanas ng heart attack habang papasakay sana ng tren. Agad-agad siyang nawala ng malay. Mabuti na lang at may gumamit ng portable AED sa train station para i-resuscitate siya sa oras. Ayon sa mga nakasaksi, doktor daw ang Good Samaritan na ito. Matapos malamang walang malay ang pasyente, agad siyang nagsagawa ng rescue. Habang hinihintay dumating ang ambulansya, nanatili pa rin ang lalaking ito sa tabi ng pasyente. Idinitalya rin niya ang kondisyon nito sa mga paparating na paramedics. Agaran din namang umalis ang doktor na ito. Hindi niya iniwan ang kanyang pangalan. Isang lalaki ang inatake sa puso habang nasa tren. Sino nga ba ang lalaking nagligtas sa kanya? Ngayong gabi, isang lalaki ang bigla na lang inatake at nawala ng malay habang papasakay sa tren. Sa critical 4 minutes ng rescue, buti na lang at may gumamit ng portable AED sa istasyon para iligtas ang lalaki mula sa bibig ng I-maintain ito tapos i-inspect natin yung iba. Tama, nakakapagligtas ito kapag kinailangan. Oo nga. Hoy, tangkad!
Inatake siya sa train station. Swerte niya may doktor doon na iniligtas siya sa oras at ibinalik siya mula sa kamatayan. Alamin mo rin kung sinong mentor. Wala lang. Nandito na ba yung pasyente? Nandito siya. Sige, ooperahan ko na. Okay. Akin na yung film. Ito po yung coronary CT scan niya, Doc. Huh? Dr. Wu, tapos ka na ba? Oo. Sige, Dr. Lu, hindi na kita aabalahin. Ha? Di, okay lang. Baka pagod pa si Wu sa surgery niya kanina. Ako na lang ang gagawa nito. Pahinga ka na. Dr. Lu! Hello, senior. Huwag ka na palang umalis. May surgery na naman akong gagawin dito eh. Next time na lang. Sige, pasensya ka na talaga, senior ha. Di ka pa umalis. Hinihintay ko ang last train. Ang swerte ko.